Magandang araw muli sa ating mga tagapakinig, tagapanood, mga subscribers. Narito na naman po tayo sa isang episode ng Health Justice Talks. Ngayong araw, napakahalaga ng ating topic kasi ito'y patungkol sa mga kabataan, no? At pagkakaroon ng isang tobacco control advocate mula sa mga kabataan. Ito po importante lalo't nagse-celebrate tayo ngayon ng International Youth Day ngayong August. Kaya naman napaka-relevant itong ating diskurso. Ang ating magiging usapan ay tungkol sa role ng mga kabataan tungkol sa tobacco control at paano sila nakakatulong para sa regulasyon ng produktong tobacco at ito ngang dumadaming paggamit ng vape o e-cigarette at mga heated tobacco products. Kaya naman hindi ko na patatagalin ang ating introduction, no? Dahil nandito na ang ating guest para sa hapon to, ang isang tobacco control advocate mula sa youth sector at partner po natin mula sa Vital Strategies. Ano? Siya po ay matagal na rin nakasama. Well, matagal-tagal na rin in terms of exposure. At palagi po natin siyang nakakasama sa mga policy advocacies, sa mga trainings, at resource person na rin po siya, no? Lalong-lalo sa mga trainings sa mga kabataan. Kaya naman, gusto nating ma-feature ang insights ng isang tobacco control advocate mula sa kabataan at mai-share niya yung Ascend program na ni-launch ng Johns Hopkins University para sa tobacco control. Kaya bigyan natin ng masigabong kapalakpakan ng ating kaibigang si Rainier Tamayo. Good Hello afternoon, po. good day Rainier. Hello. Magandang araw. Okay. Rainier, alam ko yung tobacco control advocacy is something interesting sa mga kabataan kasi nakikita natin na dumadami yung ating nagiging partners sa tobacco control. At yung journey mo rin bilang tobacco control advocate, maganda sigurong mai-share mo, no? Paano ka nagsimula bilang isang tobacco control advocate at ano yung mga preparasyon or ano yung mga uh, paghahanda na ginawa mo para maging tobacco control advocate? Okay. Thank you, Attorney Ben. At salamat sa Health Justice sa pag-imbita sa akin sa podcast na ito. So una sa lahat siguro, I think yung pagpapahalaga sa kalusugan, nagsimula siya sa bahay, sa tahanan namin, sa pamilya. So dun pa lang parang yung pagpapalaki sa amin parang sinasabi na pahalagahan yung kalusugan. Kasi mahirap kapag ka nagkakasakit, marami yung nagagastos ng pamilya, maraming naapektuhan, hindi lang yung pamilya mo, kundi pati yung buong society, di ba? So, bata pa lang kami, parang namulat na kami sa ganong kaisipan. Pero mas naging lalong, um, naging malaman yung tema ng kalusugan sa akin nung nag-start ako sa nursing school. So nung pumasok ako sa UP College of Nursing, doon ko mas nakita yung mga realidad ng kalusugan. So hindi lamang sa PGH kundi maski sa labas ng PGH, yung mga komunidad na pinupuntahan namin dito sa Metro Manila at maging sa Cavite. So simula noon, naging parte na ako ng iba't ibang organisasyon, mga student organization, student movement, na sumali sa iba't ibang advokasya kasama na ang reproductive health at higit lalo na syempre yung sa tobacco control. So yung organizations namin before sumasali sa mga rallies, especially regarding sa sin tax law at that time. Kasi di ba nung panahon namin, nung estudyante pa ako, mainit yung sin tax law, yung RH bill. Sunod-sunod yan nung panahon, nung dating panahon. So mapalad ako na bilang estudyante, bilang isang nursing student, na witness ko kung paano yung nagsisimula yung parang pagsasama-sama ng iba't ibang sektor sa Pilipinas para lalong ipadinig sa Kongreso, sa mga mababatas natin na ito yung kailangan ng taong bayan, yung mas magandang sistema, pangkalusugan, mas magandang mga benepisyo para sa mga taong bayan. So simula nun, yung naging pathway ko sa aking trabaho ay nakafocus na on health din. So aside from nagsilbi ako bilang nurse sa Philippine General Hospital, mas nais ko kasing, alam mo yun,
dun sa preventive and health promotive side ng mga bagay-bagay. So lumabas ako ng hospital at naging researcher and at the same time policy analyst sa iba't ibang organization sa Pilipinas. At dun na hanggang sa mapasok ako sa Vital Strategies kung saan ngayon naka-foca naman sa akin yung pagtulong sa mga local governments, sa mga civil society groups natin para lalong mapaigting yung tobacco control sa Pilipinas. Yun siguro yung short version ng story kung paano ako napasok sa tobacco control. Oh, mukhang magandang kwento 'yan, no, dahil yung public health consciousness, no, at saka yung health consciousness na tinatawag yung nagdala sa dito sa advocacy at ngayon nga very active ka na dito sa tobacco control at for sure other public health issues ay naging parte ka rin, no, in terms of your advocacy. Nasabi mo na you're with Vital Strategies now. Mga ilang taon ka na with Vital Strategies at ano yung mga opportunities na nagbukas when you became a member of Vital Strategies? Mhm. Sa Vital Strategies, actually 1 year pa lang this year. Pero sa tobacco control, more than 2 years na. Prior to this, kasapi kami ng the Union or yung International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Tapos sorry, hindi ko nakuha yung second question mo. Ano mga opportunities na Ah, bubukas dahil sa membership mo or pagiging kasapi na ng Vital Strategy, no? Strategy, sorry. So una siguro yung professional na development. So at least within dun sa mga organizations kasama na yung Vital Strategies, meron silang iba't ibang opportunities na binibigay na for training, yung mga seminars, webinars, kung saan lalong mas napapaigting yung kaalaman mo tungkol sa tobacco control sa Pilipinas, pati na rin sa global. Pangalawa, meron ding opportunities for networking kasi hindi lang, since it's an international organization, marami tayong partners hindi lang locally, kasama ng HJ, pati na rin globally, no? Yung GHU, University of Bath, etc. So yung iba't ibang partners na to usually share naman yung opportunities na available for other partners like us, especially sa mga youth or emerging leaders gaya natin in tobacco control. So, and third rather, siguro is more on sa research aspect naman. Though we don't do direct research sa Vital Strategies, we support yung other organizations or institutions and help them develop yung research nila pertaining to tobacco control. Nasabi mo na yung membership mo sa Vital Strategies tapos yung participation mo sa tobacco control advocacy nag-open ng opportunities, trainings at networking. At narinig ko rin, no, mula sa research na naging miyembro ka ng Ascend, yung program ng John Hopkins University, yung sabi mo rin kanina. Ano ba tong programang ito at ano yung layunin ng programang ito? At siguro makwento mo, no, yung anong ginagawa nung Ascend. So yung Ascend ay this year ay parang inaugural. So it's the first parang leadership tobacco control program ng JHU for young people like us. Like us, kasama doon. Hindi ka nata kasama doon. Bata pa tayo. So, bata pa tayo. Oo. Ang idea nila is to build yung parang, di naman cadre, pero like a network of young people to be the next leaders in tobacco control. So yung program is not just a one-time na parang didactic session. So it includes first, yun nga, yung parang meron kaming in-person workshop na ginanap sa Manila, sa Makati. Doon nagsama-sama yung iba't ibang kabataan from various nations around the globe. Then pangalawa, meron siyang mentoring sessions. So we are tied to specific tobacco control leaders, yung mga may experience na talaga, para mas lalo kaming matuto, ma-expose dun sa mga kaalaman na meron na sila. So hopefully, we learn those skills siguro on tobacco control na they can share para nang sa ganun, pag kami na, tayo na yung nasa posisyon, mas magagamit natin yung skills na yun para lalong mapagpabuti yung tobacco control. And pangatlo na aspeto nung Ascend program ay yung internship. So may opportunities yung participants na maging interns or volunteers
sa madaling salita, sa iba't ibang organisasyon sa iba't ibang mundo. So may options naman na pwede kang pumili within your country, dito sa Pilipinas, o kaya doon sa ibang bansa. Yun nga lang, hindi nila sagot lahat nung expenses, parang may counterpart ka. Pero kahit na ganun, no, magandang opportunity siya to explore other options or opportunities for you, hindi lang sa Pilipinas kundi globally, if you have the means to do it. Si JHU naman is able to support other other things aside from yung expected expenses. So I guess okay na rin yun na start for us emerging tobacco control leaders. Mm. So anong key takeaway mo mula dun sa programa? Sabi mo nga yung Ascend as a program nag-open din ng mas maraming opportunities. Lalo, ang dami yung from different countries, no, around the world. At Yes. mas marami kang leaders na na-meet. Ano yung key takeaways mo mula sa programang ito? At ano yung highlight siguro na maaari mong ma-share sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Mm. Siguro una yung knowledge sharing. I think doon pinakita na yung mga bihasa na sa tobacco control, yung mga matagal na sa larangan, very important to build yung next set of leaders. Kasi if andito lang tayo ngayon na we don't mind kung sino yung susunod sa atin, parang mapuputol yung movement natin towards tobacco control. So maganda yung ginagawa nila ngayon na sana gawin din ng iba na they don't just share yung knowledge but also build yung skills na kailangan para maging leaders dito sa larangan na to. Then pangalawa, pinaka na-emphasize nila doon ay yung parang advocacy, na usually hindi naman siya tinuturo din sa kabataan, di ba? So naging magandang opportunity siya kasi may set of skills na tinuro doon, hindi lang kung paano mag-analyze ng isang sitwasyon, paano mag-analyze ng isang problema, kundi paano mag-isip ng mga hindi out of the box pero beyond the box na solutions para sa mga problema na na-identify natin. Siguro yun yung isa sa key takeaway ko na sabi nung isa naming mentor doon. Sabi niya, wag ka lang dun sa box, wag kang mapako dun sa box. Itapon mo yung box kasi baka hindi yan yung kailangan mo. So sa akin, usually kasi ang thinking natin is around the box lang tayo nag-iisip, right? So if tinapon natin yung box, baka may mas magandang ideas tayo na mabubuo. So panibagong box yung bubuuin natin, kumbaga, para masolusyonan yung mga issues na na-identify natin. So I think yun yung magandang sinabi sa amin na emerging leaders kasi it's not the usual thing that you hear from our usual leaders na we come across with. Mm, yung wag tayong papakahon, yun yung sinasabi nila doon sa Yeah. sitwasyon, no? Parang maging creative, mas marami pa tayong maisip na solusyon at mas tinitignan natin yung all sides and beyond those sides, ano. Tama ka diyan. Yung mga training na ganito katulad ng Ascend mula sa Johns Hopkins University, napaka-importante sa ating mga kabataan, no, kasi mas na-expose sila doon sa mga issues and problem. Sa tingin mo, ano ba yung role ng mga kabataan sa ating mga public health policies, no? At sa mga public health issues? Bakit importanteng makipag-participate ang mga kabataan? Mm. I think unang-una doon, ito lagi naman sinasabi, baka cliche na ano, pero ako naniniwala ako na yung kabataan can still or will offer fresh, innovative ideas na madalas hindi na natin hindi nakikita ng mga usual na nasa field na to. So maganda to involve not only the youth sector but even the other sectors. Kasi meron at merong lens ka na hindi nakikita if you are just using your own lens, yung kung saan ka napapabilang. So for example, I'm a nurse, kung laging nursing lens lang yung nakikita ko, baka marami akong hindi napapansin na dapat pala ay sinasama ko dun sa pag-analyze ng mga issue o ng mga problema. So maganda na if yung youth lens napapasama siya dun kasi
I believe tayo will still be able to offer innovative ideas. Then pangalawa, ngayon yung kabataan, akala mo hindi ako kabataan, pero naniniwala ko na kami, yung mga kabataan, have this capacity to engage our peers and our communities to be part of the movement. So isa yun dun sa crucial aspect sa tobacco control advocacy na hindi lang isa or dalawa yung tinatawag mo, kundi the whole society, di ba? So, the youth sector can be that parang bridge towards the other peers, towards the other communities na sumama, especially sa pag-drive ng grassroots level na kung saan sila napapabilang din if ever. Then lastly, I think yung youth kasi yung sinasabi natin, di ba, yung pag-asa ng bayan, ganyan. Paulit-ulit natin naririnig. Pero totoo naman kasi, so as early as now, dapat binibuild na talaga natin yung kanilang capacities, yung kanilang kaalaman, etc. Nang sa ganun, pagka tayo na yung nakaupo sa kung saan saang mga posisyon, mas alam na natin, hindi na tayo parang nangangapa siguro kung paano gawin yung mga bagay-bagay. At least yung basics, ano? Kasi we acknowledge naman na even na kahit tayo na yung nakaupo, we still value yung opinion ng mga mas nauna or mas nauuna na sa atin. Kasi it's a mix, dapat mix siya. New ideas, old ideas, what went well, what went wrong. Kasi if we don't value or we don't review yung ano yung nagawa in the past, parang ganoon din paulit-ulit lang din yung nangyayari. So I guess yun yung tatlo na naisip ko. We bring innovative ideas. Pangalawa, we can engage our peers and communities. And pangatlo, yun nga, kasi yung value of training new leaders for the future. Yeah. Saka importante na yung mga kabataan ngayon may role na, no? Kita mo yung mga social issues natin and mga health issues natin, yung mga kabataan din yung active at pinapakinggan, no? Kunwari yung environment issues, 'di ba? Sina Greta Thunberg, yung mga, 'di ba? Iba-iba na yung involvement ng mga kabataan ngayon at maganda na may avenue, no, katulad ng Ascend mula sa Johns Hopkins University na ang mga kabataan nakakapag-express ng kanilang saloobin tungkol sa tobacco control at marami pang public health issues, no. In your campaigns, no, or in your for example in the time that you've been involved sa tobacco control, meron ka na bang mga success stories or highlight lessons that you've learned na pwedeng ma-share sa mga kabataan? Siguro mas specific dun sa success stories para may matutunan ba sila tungkol sa ganung campaigns mo or advocacy mo? Siguro yung share ko would be yung experience ko nung college kasi yun yung pinakamalakas na I think campaign at that time for tobacco control. So yung Syntax era, yung nauna, 2012 ba yun? At that time, malakas yung student movement. So various organizations within and outside UP were engaged dun sa iba't ibang activities related to Syntax at that time. So hindi lang dahil health advocates kami, meron ding economic side, meron ding societal, other women, ganyan, etc. na sector na nirepresenta ng mga students din themselves. So what we did was to, aside from joining yung usual na mga meetings, yung usual na mga press conferences, etc., we had our own we had our own information drive within the university and outside the university, yung mga karatig na communities, so that these people who we interact with would know more about Syntax and why we need Syntax at that time or until now. Then also, dun din nagsimula yung pag-harness ng social media kasi parang pumuputok pa lang at that time yung paggamit ng social media, di ba? Yung Twitter parang kakasimula lang nun. Pero ginamit na namin siya sa mga kampanya na to. So nakita natin na, magandang avenue pala yung social media even before nung bago-bago pa lang sila sa mga ganitong campaigns. Kaya yung mga student or movements ngayon, they still harness yung power ng social media sa iba't ibang campaigns nila na ginagawa. And lastly siguro, yung grassroots approach na ginagawa ng mga students. Kasi 'di ba usually may mga
internship sila sa mga communities, etc. So, bukod dun sa usual na ginagawa nila for their studies, dinadala din kasi nila yung advocacies nila on tobacco control, on reproductive health, etc. So, parang we encourage other students ngayon to do the same, na hindi lang tayo, para alam mo yun, napapaho dun sa kung ano yung gustong gawin, ipagawa sa atin ng school natin. Pero take that opportunity to advocate for whatever you want to advocate dun sa community ninyo or at a national level. Kasi we want a bigger critical mass when it comes to tobacco control, especially kasi malaki yung kalaban natin eh. So gusto natin mas marami tayong mga soldiers together to fight and advocate for tobacco control. So na-highlight mo yung importance ng creating critical mass, yung building small circles to create a bigger circle of advocates, yung ripples of changes para magkaroon ng wave of change. In terms of creating those or doing those, ano ba yung mga challenges na na-face mo or ng mga advocates ngayon, lalong-lalo na ng mga kabataan in terms of impacting change or advocating for change, no? Lalo ngayon, mas involved ang mga kabataan sa online, for example, at in terms of student movement, parang may wave, for example, sa UP, no, in terms of leadership movement, youth student movement, mas naglalaylo. Ano yung mga challenges at paano to ma-overcome ng mga kabataan in terms of their advocacies specifically on tobacco control? I think because COVID happened, then maraming issues din na kinaharap yung mga tayo in the past few years, no. Parang may shift din dun sa mindset ng mga tao, pero slowly I think parang mas nagiging yung kamalayan ng mga tao towards these societal issues, including tobacco control, ay unti-unting bumabalik. Sa palagay ko, isa sa main hindrance kung bakit hindi masyadong nai-involve yung mga kabataan natin would be still yung resources. Kasi especially kunyari, out of school youth o kaya yung mga students, student movement, student organizations, very limited lang naman yung resources na meron sila, right? So not all universities or colleges will provide support to the students sa kanilang mga advocacy. So usually these students tao dito, do their own activities to raise money for their advocacies. So I guess isa yun siguro if we can find ways on how we can help students pool resources, work together, network together, para mas lalong, alam mo yun, mapaigting yung mga campaigns na dinadala nila. Then siguro, yung technical din. I know marami tayong technical people, pero on how you nagiging issue din minsan yung pag-approach dun sa mga kabataan. Kasi 'di ba sometimes hindi ko alam baka generational gap or whatever it is, hindi nakakaintindihan, 'di ba? So siguro there should be a better way on how we can communicate this technical stuff dun sa kabataan natin. Kasi yun yung napapansin namin sa mga training that we do for the young people, kunyari mga sangguniang kabataan, alam mo naman na matalino sila, mga estudyante sila mga college students sila and all. Pero sometimes when we discuss deeper things na about tobacco control, FCTC, ganyan, parang nakikita mo na wala silang interest. So how do we make FCTC, tobacco control, more palatable to the other youth members para alam mo yun, maski sila, since they have that power already, members sila ng sangguniang kabataan, magamit natin yung kanilang influence to influence other members of the youth sector. So yun, I think yun yung main challenges na napansin ko in the recent years. So importante talaga yung communication, no? Yung pag-package nung ating mga advocacies or nung ating mga sinasabi, no? Less on technicalities, more on easier understanding or mas layman or mas madaling maintindihan ng mga partners natin, lalong-lalo na sa mga kabataan. Katulad nga nung sinabi mo yung FCTC or yung treaty or yung usaping global, no, or usapin na nagproprotekta sa ating
tobacco control agenda, no, or tobacco regulation. In terms of yung hopes mo of the youth advocacy, anong nakikita mo na patutunguhan nito, and how can this be a an effective movement, no, na ang kabataan ang magdadala ng tobacco control advocacy sa Pilipinas? Very, ano yun, no? Very challenging yung statement na yun, yung kabataan yung magdadala ng tobacco control sa Pilipinas. Pero there's hope really. Kasi we see more people getting involved. Banggitin ko na lang yung sa Philippine Smoke-Free Movement. So marami din sa members nila ay kabataan, di ba? And yun nga, yung sa student movement, ng iba't ibang universities, etc., are slowly parang rejoining yung movement natin for tobacco control. Siguro sa akin, if we want to pursue that kind of initiative, yung more youth involved sa tobacco control, and and to a greater extent sa health sector, siguro paigtingin yung networking between them. Kasi ngayon, di ba, marami pa rin, ewan ko, parang watak-watak, gano'n. Kasi nung time namin, may iba't iba talagang mga alliances that we built from the ground. So meron kaming alliances ng mga nursing organizations, student to meron for mga health sector, mga health courses, then meron for yung mga kanya-kanyang beliefs, ganyan, etc. So slowly kasi nung nag-pandemic, etc., nung nagbago yung administration, yung political landscape sa Pilipinas, parang humina kasi yung mga yon. Hindi na, even sa UP nga napapansin natin na wala na rin tumatakbo, di ba? Parang hindi Wala natin nang tumatakbong mga student leaders. Yun yung problema ng UP. yes, exactly. Yung Parang parang yung student wala na movement silang pake. humina. Mm-mm. Correct. Yung parang nawawalan sila ng pake. Hindi naman siya walang pake. Nawawalan. Parang nababawasan sila ng pake sa mga issues na kinakaharap ng society natin. So siguro if we can just bring back yung mga networks na yun, if we can facilitate yung networks na yun. Kasi I think when they see na others are doing this or other peers are doing this na very much involved sila and ano yung nakukuha nila out of it, then I guess mas lalaki yung interest nila to join yung advocacy natin on tobacco control. Kasi ako din naman kung ako lang to, kunyari, wala naman akong kasama, ako lang yung gumagalaw. Sino ba, di ba, yung magkaka interest or sino yung magkakaroon ng drive to pursue further yung advocacies mo. Pero if you see more of your peers, yung mga pareho mo mag-isip, yung kapareho mo kunyari ng courses, kapareho mo ng background, who are joining the same cause, then I guess mas maraming maiengganyo to join the advocacy. Mm-mm. Parang importante na ma-incentivize din sila, no? Nakikita nila yung direct effect nung campaign, nung tobacco control advocacy sa kanila na madali sanang i-communicate kasi public health naman to at apektado sila, no? So, in terms of your personal motivation, how do you stay motivated? How do you stay passionate with tobacco control, no? Siguro maraming interesado na marinig mula sa'yo. Paano nga ba ako magpatuloy in terms of tobacco control? Or if I'm interested, how do I join the advocacy and how do I maintain my passion about the advocacy? Mm. Sa akin, very personal yung reason ko din. Aside from maganda yung um, background, kung alam mo yun, yung sinabi ko kanina na since nung bata kami, maganda na yung pagpapahalaga sa kalusugan. Pero nung naging nurse na ako, nung nagpa-practice na ako ng nursing sa PGH, dun ko na-realize na may mali dun sa sistema natin. Kasi, kunyari, pinagaling natin yung isang stroke patient, tapos binalik natin siya sa community. So, minsan, bumabalik sila kasi binalik lang natin sila after nilang ma-hospital sa same conditions na nagdala sa kanila sa hospital. So yun yung pinaka-frustration ko nung nurse pa ako sa hospital. Kasi sabi ko, bakit pa natin to ginagawa?
Kasi kung ibabalik mo lang din siya doon, tapos babalik lang ulit siya dito, sayang yung resources, sayang lahat-lahat, kawawa yung pasyente, kawawa yung pamilya. So parang sa akin, gusto kong bumalik lagi sa public health dito sa advocacy nito. Kasi parang sabi ko, dapat ito yung social determinants, yung commercial determinants of health na tinatawag din, ay dapat yun yung mga nasusolusyonan natin. We move towards health promotion, illness prevention, rather than yung curative lang. So sa akin yun yung paulit-ulit ko lang na sinasabi kapag tinatanong ako, bakit ka ba nasa tobacco control? Kasi dahil dun sa mga pasyente ko before, na sabi ko, marami sa kanila smokers na stroke. Marami sa kanila smokers na nagkaroon ng iba't ibang illnesses, diseases, na sana ay na-prevent natin, di ba? Kung mas malakas yung tobacco control natin dito sa Pilipinas. Hindi alam ng marami sa atin kung gaano kalaki yung nagagastos natin, no? Kasi mahirap siyang makita kapag big numbers na, ganun. I mean, national scale na. Pero kapag titignan mo yung bills ng mga patients, sabi ko, ganito kalaki yung nagagastos ng mga pasyente ng pamilya nila pag nagkasakit. So parang sobrang daming mali na kailangan nating itama. So kung ikaw ay isang kabataan, no, na nagbabalak sumali sa advocacy na to, I think hindi mo naman kailangan maging nurse para makakuha ng mga ganong storya. Just look around. Tignan mo lang yung mga tao sa paligid mo. Kahit yung mga stories ng mga uh, iba't ibang tao, iba't ibang Pilipino na sinishare ng mga organizations gaya ng Health Justice, ng Campaign for Tobacco Free Kids, ng Vital Strategies. Marami kang mapupulot na rason kung bakit kailangan natin ng tobacco control dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kasi hindi mo kailangan, alam mo yun hindi mo kailangan ng first-hand experience. Just hearing these stories, alam mo yun, ako ganun, minsan naiyak pa ako na, oh, bakit nila nararanasan to when we could have done better in terms of policy, in terms of yung structures, health systems, etc. Ganun. Yun yung patuloy na nagmo-motivate sa akin in this in this area of work. Mhm. Napaka, alam mo, napaka-practical, no? At ah, relatable nung example mo because yun yung nakikita natin at na-experience natin. At sana nakuha ng mga manonood at sa tagapakinig natin yun, no? Na it's really the impact or ano man yung resulta ng tobacco control advocacy natin, directly po yun na nararamdaman ng ating mga kababayan in terms of cost or yung gastos nila, in terms of health nila, in terms of how they perform in their families or and how they sustain their families, no. So direct po yung impact ng tobacco control advocacy. At malinaw na sinabi ni Sir Rainier yung correlation at napakaganda nung pagkakalatag mo, no. O, mga panghuling tanong na po, no, sir. Dahil International Youth Day, ano kayang magandang mensahe ang pwede nating ma-share sa ating mga kabataan or in general sa mga Pilipino in terms of the role sa tobacco control? Mm. Um, sa akin, yung laging sinasabi ng isa kong mentor, parang meron ka lang isang life sa mundo na to. So parang ano yung gusto mong gawin na makakaapekto sa ibang tao? Kasi alam mo yun, we can always choose to, kunyari, go abroad or kunyari, di na lang magtrabaho, maging taong bahay na lang, ganun. Lalo na if you're privileged to do that. Pero kung if you have this platform, if you have these skills, the network, etc., might as well, di ba, use those resources to make good, to do good for the betterment of our society. Sa akin, kung gusto mo ng isang meaningful life, do something meaningful. So, isa na doon yung tobacco control. Kasi in tobacco control, hindi lang pa isa-isa yung naapektuhan ng ginagawa mo. Maliit man yan or malaki. So kahit tipong nag-research ka lang about graphic health warnings o kaya nag-interview ka lang about yung karanasan nila sa pagyoyosi o kaya
create ka lang ng mga social media cards, vlogs o blogs, mga opinion pieces, pinablish mo sa inyong newsletter o kaya sa inyong school paper, malaking bagay na yun. Kasi mas lalo mong pinapaangat yung kamalayan ng taong bayan sa tobacco control. So even yung small things na yun, gaya nga ng sabi ni Attorney Ben, can create a ripple effect, di ba? Na mas maraming tao yung mai-invite mo. So sa akin, if you have the resources, you have the time, and you have the willingness to participate sa advocacy nito, might as well join us. Nang sa ganun, no, we can hopefully see in this lifetime or in the next lifetime, uh, tobacco free Philippines. Kung saan lahat tayo healthy, hindi pinoproblema yung kalusugan. Siguro ang pinoproblema na lang natin, anong kakainin natin mamayang gabi. Mga simpleng bagay na lang. Gusto ko yung parang ganun na at least in this lifetime, no, makita ko na at the end, kung hindi man 100% smoke-free yung Philippines, at least yung mga small things that we do uh, will probably and will probably result to something na we are envisioning, yun nga, yung 100% smoke-free. Mm. So importante talaga na may participation sila in little ways, no? In big ways, little ways. Actually, yung sharing nga lang, no, nung legitimate at objective information, Permission, correct. yung tamang impormasyon yung sinishare nila sa social media, share lang. May contribution na yan. Kunwari, sir, kung isa akong estudyante or kabataan, tas interesado ako, marami bang opportunities to participate? Saan kaya ako pwedeng makiconnect? Or ano-ano ba yung mga possibilities na pwede ako makipag-engage? Siguro yan yung panghuli para mabigyan natin ng opportunities and options yung ating mga tagapanood at tagapakinig. Mm. Una siguro is to see kung sino yung usually nakikita natin sa news. Marami naman tayong nakikita sa news na yung mga news articles, sa mga sa TV, sa Facebook, sa YouTube, kung sino-sino yung usually tinatap ng mga tao. So makikita nyo doon kung sino yung saan sa organisasyon sila napapabilang. So at least yun yung parang una mong um, listahan kung saan ka pwede makiconnect, kumbaga. Kasi kung sila yung usually tinatanong ng mga journalists natin, ibig sabihin sila yung mga reliable na mga tao to know more about this advocacy. So say for example, si Attorney Ben interview ng isang media outlet, tapos nakita mo ang nakalagay sa kanya from Health Justice siya. So search mo lang Health Justice Philippines, makikita mo na yung kanilang website. So yung mga ganong simpleng paraan, malalaman mo na kung sino yung mga iba't ibang organizations na involved sa tobacco control sa Pilipinas. Pero syempre, careful lang din tayo kasi meron din namang mga ewan ko, mapagkunwari, hindi ko alam kung anong tamang term, mapagkunwari na mga organisasyon na dapat natin. Nanluloko, sabihin na po natin, nanluloko sa impormasyon at Uh, binabaliktad ang impormasyon at nag-share ng maling impormasyon. Correct. So, ayun, dapat matuto tayo mag-scrutinize nung information na nakikita natin. Pero yun yung siguro yung first step. Kasi Then, marami yan sasabihin nila, ang smoking hindi naman nakamamatay, ang vaping hindi naman nakamamatay, wala tong epekto. Maraming ganyan, di ba sir, na true. pinapaikot nila yung maling impormasyon, kaya tama po kayo na mag-ingat. Ano pa po? So, after nun, I think yung pangalawa would be to connect with these people para malaman natin kung anong opportunities na meron sila. So usually naman, they post it online if meron silang website. Pero if wala man, feel free to connect. Minsan meron naman silang emails na pinopost, di ba? Or even an informal message. Pero we discourage that. Mas maganda yung formal na magtanong ka tungkol sa opportunities na meron. So if you're interested sa research, maraming opportunities dyan na makikita online, and even kunyari mga capacity building, mga fellowships, mga ganyan na available. Even within the government, actually, meron din tayong government, academe, yung mga universities, may mga positions and even
capacity building opportunities, mga training workshops related to tobacco control na pwede nating salihan if we want. Ako naniniwala ako na yung kabataan, hindi naman sila mahihirapan maghanap ng mga ganitong opportunities kasi alam mo yun, sanay naman na sila sa internet. And almost everything, Narinig ko nga, sir, may mga nanalo ng one, halos kalahating milyon dun sa isang contest, di ba? Na naglalabas ng mga videos on the realities and truths and facts on the harms and toxicity of vapes, no, or e-cigarettes, no. May mga nanalo. So may, other than, no, yung mga research, tama po kayo doon. May marami pong opportunities online. correct. Sa akin siguro, to watch out lang yung mga observances na tinatawag. Say for example, yung World No Tobacco Day at saka yung No Smoking Month. Madalas, dyan mas lumalabas yung mga opportunities na meron. Kasi na-highlight of course yung tobacco control sa mga panahon na yon. Kagaya nung sinabi ni Attorney Ben, sa mga panahon na yun, usually may mga pa-contest, mga pa-TikTok videos na contest, poster, etc. na pwedeng salihan ng kabataan. At ito ay may mga premyo. Pero ang premyo, bukod dun sa makikilala ka, hindi lang nationally, kundi globally, kasi yung ibang contest ay global, buong mundo. So, recently, may mga Pilipino na nanalo yung pa-video contest. I think WHO yun. Na Pinoy, I think yung nanalo. So, magandang ehemplo yun, di ba? Na at least kung talented ka sa paggawa ng videos, at kung pastime mo lang siya, pero pwede mo naman gawin, why not? Dun sa Ascend, may nagawa kami ng parang TikTok na video na uh, it's a first for me kasi hindi naman ako mahilig doon. Pero ang ganda nung kinalabasan ng iba kasi like very creative talaga yung kabataan. Siguro may mga kabataan talaga na mahilig gumawa nun kaya kayang-kaya nila in a span of how many days lang mag-isip ng script, ganyan. And nung pinanood namin, oh, talagang impressive at kayang-kaya niyang tapatan yung mga kunyari mga PR agencies, mga media agencies na meron tayo. So kahit mga ganong simple na bagay, malaki na yung naitutulog niya dun sa advocacy. So sali na sa tobacco control. Tama po, no. At saka yung susugan ko rin din yung sinabi mo, sir, no, yung health is wealth, na yung direct benefit ng tobacco control is yung health, good health, na yaman mo na rin, di ba? Kung hindi ka nagkakasakit, that's the best blessing that you can ask for, no? Kasi mas marami kang nagagawa, mas nakakapag-advocate ka pa, at mas marami ka bang time to do the things that you want. Sir, last na, kung gusto nilang i-contact ang Vital Strategies or yung Ascend, paano kaya sila makipag-coordinate po? Yung Ascend, I think, close na yung applications. Pero if you're interested, pwedeng i-visit yung website ng Johns Hopkins University. Type nyo lang JHU at saka yung Institute for Global Tobacco Control. So doon nyo makikita yung iba't ibang opportunities na ino-offer ng Johns Hopkins University. So meron din sila dong mga online courses na pwede ninyong salihan. Free sila at tapos may certificate pa kayo after. So at least yun, galing siya sa isang kilalang university. Tapos maganda yung examples na binibigay nila dun sa module na yun. So take advantage kasi free siya. Then sa Vital Strategies naman, ito yung link po namin, vitalstrategies.org. So dyan makikita nyo yung iba't ibang advocacies na meron kami, especially for tobacco control. So may tab doon or link, separate link na pwedeng tignan for Vital Strategies tobacco control work. Then sa akin, pwede naman akong i-email if ever. Pero searchable ako online. Just type my name, makikita naman agad kung saan yung may mukha ko nito. You can message me anywhere dun sa platforms na meron ako online. Then I'll reply naman. Usually may mga gumagawang ganun if they want to know more about our work. May mga ganun na nagme-message lang, interested lang.
they do that. So I very much welcome other people to connect with us if you're interested. Kung kahit simpleng tanong lang about our work, pwede rin. Or if you want opportunities that we can share, pwede rin naman. Yun. So sa ating mga tagapanood, tagapakinig, no, contact no directly si Rainier Tamayo from Vital Strategies at saka yung website ng Johns Hopkins University Ascend or Tobacco Control. Google lang yun, di ba? At yung mga kabataan natin na alam na kung paano hanapin yung mga resources. And hopefully, mas marami tayong maengganyo o mahikayat na tobacco control advocates sa ating mga kabataan. So yun, maraming salamat po Sir Rainier sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong experience as a tobacco control advocate. For sure, maraming natutunan ng ating mga tagapanood at tagapakinig. No? At hopefully, we win this and have a tobacco-free generation in the nearest future. Okay? Thank you, Attorney Ben. Sana in this lifetime, no, habang buhay pa tayo, we experience that as well. Tama Thank po. you. Tama po. At yun, isa na namang episode ng Health Justice Talks ang aming ibinahagi sa inyo. Sana po ay marami kayong natutunan. Sa mga hindi pa po naming subscribers, you can just click subscribe sa aming YouTube channel. At ang Health Justice po ay maaari niyo pong i-follow sa lahat ng social media platforms, specifically Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Lahat dyan, nandun kami. And hopefully, magkita-kita po tayo sa iba pang platforms, no? And see you sa next episode. Maraming salamat po.